Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Lalo na sa mga tagapakinig nyo. Noon pa ako nakasubaybay sa mga kwentong nakalapag sa iba't ibang channel. Kahit simpleng kwento lang, may lalarawan mo na sa isip mo mga pangyayari. Kumbaga, makikita mo na sa pamamagitan ng isipan mo ang bawat kataga, kahit nilubag pa o hindi. Minsan, napapaisip ako kung totoo ba ito o kung hindi. Siguro ay ganun din sa ibang tagapakinig. Meron pa ring nagdududa. Ang kadalasan talaga bagamat nakakaaliw, alam ko namang hindi totoo. Mapag-usisa ako. Bakit kamo? Ganito po kasi yan. Ako ay nakaranas ng hindi lang isa, kung hindi ilang beses ng nakaranas ng katatakutan. Para bang nakatadhana na maging bahagi ito ng buhay ko. Sa magkakaibang aspeto ito na may magkakaibang konsepto sa bawat estado ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby. Tubong Negros, pero kasalukuyang nasa Iloilo. Nung nag-iedad 13 taong gulang pa lamang ako sa lugar namin sa Sipalay, nakaranas ako ng kababalagan. Hindi lamang ako, Sir Seth, kung hindi ang buong baryo namin nun. Pero sa tingin ko, ang pamilya lamang siguro namin ang nakasaksi kung anong klase bang kababalagan yon na naging taliwas sa pinapaniwalaan ng mga taga-baryo namin. Sa natatandaan ko, sa unang mga taon nito ng dekada 80, hindi ko na lamang sasabihin dito ang taon at araw kasi nga napakatagal na nun. Hamak na tao lamang ako. Sa magbubukid ang tatay Alan ko, habang ang nanay Isabel naman ay mananahi. May kapatid akong si Elmer. Matanda siya sa akin ng siguro mga 3 taon nata. Sa liblib kami banda ng Sipalay nakatira na kung saan ang tahanan namin noon ay karaniwang bahay lamang ito na uso sa panahong yon. Lalo na sa mga katulad naming mahirap lang sa buhay. Kubo, isang palapag. Meron kaming silong. Merong magandang beranda. Itong kababalagan sa amin ay patungkol sa ilog malapit sa aming lugar. Nung may natagpo ang patay, doon na bumalik ang alamat ng tinatawag na Mantalaga. Sa mga taga-Negros, alam nila kung ano itong Mantalagang ito. Malaki at dambuhalang pugita ito na nakatira sa matabang na tubig. May isang parte ng ilog sa amin na pagkalalim talaga, Sir Seth. Aakalain mong may kuweba kasi nga nagadagtum na ang kulay ng tubig. Ang dagtum ay madilim. Malapit lang yun sa amin. Nasa mga 1 ektarya lang mahigit ang layo. Bale, nasa mataas na antas na lupa nakatirik ang bahay namin. Tapos ang sakahan ay nasa baba at kinakailangan pang tumawid sa ilog na yon. Pero sa kabilang banda kami dumadaan nun. Gawa ng ambungad na nasa amin. Pangpang. Doon sa baba o sa ilog na tagpuan ng patay na yon. Nakakarimarim ang sinapit niya. Para bang sinipsip ang dugo sa katawan. Ang daming uka o tuklap na balat. Maging ang karne ng kanyang katawan. Lasog-lasog nun. May haka-haka ang kumalat na yung Mantalaga o mano. Lumaki ng lumaki, tapos ay hindi na isda ang kinakain, kung hindi yung mga mapapadakong tao ron. Nabuo ang pagdududa ng mga tao na matalaga nga talaga yon, gawa ng hindi lang tao ang namatay. May mga ilang hayop na rin. May kalabaw pang pinalutang roon pero namatay ito. Kung kaya naman wala nang naliligo sa bandang yon. Wala na ring namamana ng isda. Yung namatay kasi, namana yun ng isda. Sumalangit na. Itago na lamang natin yung bangkay na yon sa pangalang Gardo.
Hindi maiwasan na sa murang edad ko noon, napakalakas ng kuryosidad ko. Wala namang patunay at napakalapit lang ito sa amin. Kung kami nga ng pamilya namin hindi namin mabigyan ng kasagutan ng pagkamatay ng tao, paano pa kaya yung nasa malayo, di ba? Kumbaga itong haka-haka, pwedeng chismis lang, pwedeng totoo, at pwedeng hindi. Pasimple akong pumupuslit sa lugar. Kahit pinagbabawalan ako ng mga magulang ko, nagpupunta ako ron. Tumatambay ng ilang oras sa gilid ng maliit na pangpang. Nakatago ako noon sa makapal na damo. Minamasdan ko ang ilog kung may irregularidad ba. Pero wala naman. May nakikita pa nga ako mga tilapia. At hindi naman mababakas sa mga ito na may amok sa ilalim ng tubig. Dahil kung meron pa, yung mga isdang yun ay malilikot. Pero nakatambay lang yung mga yun na kung saan naman nagpapatulo ng laway sa akin. Napakalaki ng mga isdang yun. Napakaganda lagyan ng bingwit o hindi naman kay lambat. May lambat kasi kami nun. Sa naaalala ko, malakas ang ulan nun. Isang gabi ito habang inaantay namin si tatay na umuwi. Hindi pa siya nakakauwi nun galing sa sakan. Pinili kong magpaalam kay nanay kako. Pupuntahan ko si tatay at baka hindi nakatawid dito dahil bumaha. Ay naman kay nanay Isabel. Walang silbi kung pupuntahan ko umano yun dahil hindi naman ako makakatulong sakaling may baha nga. Hayaan na lamang daw si tatay dahil may mapupuslitan naman ito. May kamalig kasi kami sa lupain na namin na yun. Sa hindi malamang dahilan, hindi ako mapanatag doon. Kahit sa kabila ng abiso ni nanay, umalis pa rin ako sa gitna ng malakas na ulan. Una kong pinuntahan na yung pangpang. Nagulat ako. Sobrang lakas ng baha. Tinatanaw ko ang kabilang parte kasi nga umaapaw na noon ang tubig. Nagbago ang isip ko. Natakot ako dahil nga talagang ang taas ng tubig noon. Kung medyo mababa lang ito, makakatawid ako. Dahil may punong nakatagilid doon at pwede ko itong akatin tapos lalambitin lang ako sa kabila. May tali pa nga yun. Tali ito na kung saan ito ang ginagamit ng mga tao na maglaro habang naliligo. Pero hindi na ginagamit yun kasi nga may man talaga daw. Pero yung punong yun, humalik na sa tubig ng mga sandaling ito kaya hindi ako makakatawid. Masyadong delikado. Aalis na sana ako nun para umuwi na lamang. Pero nakakita naman ako ng hindi ko mawari kung tao ba o isang hayop. Nasa unahan ko lamang ito, sa gilid mismo ng pangpang at nakapatong sa malaking batong nakauslinon. Hindi naging malinaw sa aking gawa ng malakas ang ulan at madilim pa. Kung kaya naman ay marahan kong nilapitan ito. Natatandaan ko pa kung paano ako maingat na kumakapit noon sa mga damo para hindi madulas. Hanggang sa tuluyan na ako makalapit doon sa nakausling bato. Doon ko na nakita ang imahe ng medyo klaro sa akin. Ganun na lang ang panglalaki ng mga mata ko noon. Isang babae at nakahubot-hubad ito, Sir Seth. Napapatanong ako sa isipan kung bakit naparito ang babaeng ito. Nakatalikod yun habang nakaharap sa baba at kinukumpas ang kamay. Nakikita ko man siya pero hindi naging sapat yun sa akin. Nabagabag na kasi ako noon kaya tumungtong na rin ako sa bato. Marahan yun. Marahan akong umaabante patungo sa kanya at dinungaw ko ang mukha nun. Pero isang pagkakamali yun. Bagay na dapat hindi ko nalang ginawa. Napakapangit na mukha niya. Para bang sobrang tanda pero yung katawan, balingkinitan. Yung buhok ay gumagalaw-galaw ito. Basa ito ng ulan pero parang mga bulate na gumagalaw yon.
Binalot ako ng kilabot kung kaya hindi ako kaagad nakagalaw. Hanggang sa binaling nito ang atensyon sa akin. Tapos ay sinigawan ako nito na waribay palahaw ng isang malaking baboy. Doon pa lang ako nagkaulirat. Lumundag ako pababa at kumaripas ng takbo patungo sa amin. Sa isip-isip ko, hindi kaya aswang yon. Ganun lang ang tumatakbo sa diwa ko noon. Hanggang sa nakarating ako sa bahay. Hindi ko naman sinabi kay nanay. Tiyak pagagalitan ako nito. Hindi niya kasi alam na umalis ako sa gitna ng malakas na ulan. Kung kaya naman doon na lang sa kapatid ko na si Elmer. Kako, may nakita akong aswang sa tapat ng pangpang. Nakapatong doon sa kung saan dito kami dati pumupuslit kapag namimingwit. Napakunot ang mukha ng kapatid ko. Pinagalitan ako nito pero hindi niya ako sinumbong kay nanay. Mabuti o manong walang nangyari sa akin noon. Aswang daw yun ayon sa kapatid ko. Ito na rin ay dahil sa tatay namin. At yung aswang na yon, nakatira lang mismo malapit sa amin. Apo daw ito ng manghihilot na nakatira sa ibabaw ng bundok. Ardea ang pangalan at galing itong Mabinay. Yun numano ang pumatay kay Gardo, na pinaniniwala ang namana lang ng isda sa ilog nun. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang kapatid ko. Yung namatay daw sa ilog. Manyakis daw yun. Abusado at kawatan. Mabuti na lamang at pinatay umano ng dalagang aswang. Ang sabi ko naman, hindi dalagang nakita ko kung hindi mukhang matanda na. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng aswang. Maitago lang yung pagkatao nito. Huwag mo ipagsabi yung kinento ko sa'yo ha. Ako man natatakot pero hindi ako nakikialam. Total wala naman itong ginagawa sa atin. Sabi ni Kuya Elmer noon. Napakagulo ng isip ko noon. Kakaiba din naman kasi ang lugar na yon. Sa unang tingin ay mapapaisip talaga kayong pinamumugaran ito ng lamang lupa. At hindi man talaga. At syempre Sir Seth, kung aswang man ang usapin, paano yung namatay na kalabaw? Paano yung mga natagpo ang mga hayop na kung saan malapit lang din doon sa ilog na yon? Tinanong ko ito kay Kuya. At doon ko nalaman na si Gardo umano ang kumikitil sa mga hayop. Pinagtitripan umano ang ipinupuslit ng mga hayop sa ilog. Mabuti na nga lang daw na pinatay ito ng aswang para wala ng abusado pa. Mantakin niyo Sir Seth. Ang daming alam ng kapatid ko. Samantalang ako, kahit sobra akong mapang-usisa, ay hindi ko alam ang nangyayari sa paligid nun. Mas marites pa pala itong kapatid ko. Tinanong ko siya kung saang lupalop niya nakuha ang impormasyon. Kako kay tatay ba? Tumango ito. Pero naroroon pa rin ang katanungan kung bakit detalyado na para bang saksing buhay ang aking ama. Hanggang sa sinabi niya sa akin na lahat ng ito ay dahil kay Tatay Alan. Bago pa namatay si Gardo ay namataan ni tatay ang dalaga sa ibaba ng pangpang. Malapit ito kay Gardo habang namamana ng isda. Pagsapit ng madaling araw, dito na nakakita ng tao ang tatay sa ibabaw ng puno ng niyog sa sakahan namin. Abat daw ito, o aswang, na kung tawagin ay kubot. Dahil ang mga buhok umano ay parang may sariling buhay. Pero nang mawaglit ng sipat si tatay dito, nawala na lamang yun bigla. Lumitaw sa kiliran nitong dalaga. Doon na nagpakilala ito sa pangalang Ardea. Tapos ay sinabihan si tatay noon na huwag ipagsabi ang ginawa niya. Ang perwisyo daw sa lugar ay pinatay niya. At ito na nga si Gardo. Dahil sa pananalasa nito ng mga hayupan, tapos ay isa pa itong kawatan. Umalis din kagad ang babae. Si tatay umano ay sobrang nagtaka. Bakit siya kinausap ng babae patungkol sa pinatay nito?
na parang hindi ka panipaniwala. Naisip niya pa nga na parang baliw yon. Pero kinaumagahan, nang bumungad ang balitang may namataang patay sa ilog, doon na nagulantang si tatay. Totoo ang sinabi ng babae. Si Gardo nga ito. At kung hindi nagkakamali ang tatay, itong Ardia, ito yung kubot na nakita niya sa puno ng niyog na naglaho na lamang bigla at naging dalaga pagbungad sa kanya. Iyon ang pumatay kay Gardo. Hinala ng tatay nun, kaya siya pinaalalahanan ni Ardia dahil siya lang ang huling nakakita kay Gardo habang namamana. At naroroon si Ardia sa mga sandaling ito. Alam na din ni nanay ang nangyari pero pinili ni tatay na abisuhan na huwag ipagsabi sa kahit kanino. Tutal, abusadong tao naman ang pinatay. At siguro'y mabuting aswang si Ardia. Ang angkan na manghihilot. May lahing aswang pala. Kaya pala wala silang paniniwala samantalaga na siya namang dahilan kung bakit ako na-impluwensyahan. Nung nalaman ko ng lahat, syempre, hindi pa rin ako nakaligtas sa malakas kong kuryosidad. Hindi ko alam kung anong nakain ko. Gusto ko ng patunay nun. Kasi nga, hindi ko pa nakikita itong si Ardia. Kumbaga, nakita ko na siya pero saan yung aswang. Pero hindi ako kumbinsido kung apo ba ito ng manghihilot na itago natin sa pangalang Manang Kimang. Ilang araw ang nakalipas nun. Pinuntahan ko ang bahay ng manghihilot. Nakakita ako ng isang dalaga. Bago pa lamang siya sa paningin ko. Totoo palang may apo si Manang Kimang at sa isip-isip ko, baka ito na yung aswang. Hindi naman sa pagmamalabis pero may itsura ito. Morena at balingkinita ng katawan. Mahaba din ang buhok na hanggang bewang. Naroroon na ang pangamba ko nun. Bukod sa yun pa lang ang mga sandaling nagpunta ko ron. Tapos ay lahing aswang ang nakatira sa lugar. Hindi na iba sa akin ang aswang at mga kababalagan. Noon pa man, nakagisnan ko na ito sa mga magulang ko. Pero dahil sa sanay ako sa liblib ay hindi ako gaanong natatakot. Pero hindi maalis-alis sa isipan ko na ang mga nilalang ay pumapatay talaga ng tao nun. Pasimple akong dumaan noon at nang makubinsi ko ang sarili ko na may apo nga ang manghihilot, umuwi na ako. Sa natatandaan ko, hapon yun. Malaya akong nakakagala eh. Tapos na ako sa mga gawain ko sa araw-araw. At kung hindi din ako nagkakamali, kagigising ko lang noong mula sa pagtulog tuwing tanghali. Papauwi na ako noon nang bigla na lamang makasalubong ko itong si Ardia. Nagulat ako. Papanong masasalubong ko, nakita ko namang kasama ito ng matanda doon sa bahay niya. Kitang-kita ko yun nung pabalik na ako. Gumilid ako nun. Pero nang matapat na sa akin si Ardia, ay bigla na lamang yung huminto at nagsalita. Ang sabi nito, saglit lamang umano at may sasabihin siya. Ako naman noon ay nagdadalawang isip. Sa ganoong estado, Sir Seth, nakatatakutan na ang nilalaman ng isipan ko. Kinikilabutan na ako. Hindi ako nagsalita. Bagkos ay dumiretso lamang ako nun. Pero tinawag niya ang pangalan ko at sinabing, makinig daw ako sa kanya. Medyo may kabigatan ng boses nito kung kaya't sumirit na ako ng takbo nun. Nilingon ko ang likuran ko. Wala nang dalaga. Doon ako huminto at sinipat kung nasaan na ito. Malinaw na wala na siya ron sa kinatatayuan niya. Ang ipinagtataka ko nun, papanong nawala ng ganun kabilis? At kung nagtago man ito o hindi naman kaya ay umuwi na, makikita ko pa rin dapat yon. Pero bigla na lamang itong naglaho. Kung kaya naman, lumakas lalo ang pagkabog ng dibdib ko. Ang layo pa naman ng bahay namin,
At kahit magsisisigaw ako noon ay imposibleng marinig kaagad ako. Isa pa, si nanay lang ang nasa bahay. Tapos may pagkabingi pa yon. Hanggang sa narinig ko na lamang bigla ang boses ni Andrea. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. At mas bumilis pa ang pagkabog ng dibdib ko noon. Ang boses ay nasa gilid ko lang. Paglingon ng paglingon ko, nakikita ko ang nakatayong imahe. Para na akong masusuka sa nervyos noon. Hanggang sa nagsalita muli si Andrea. Ang sabi nito, bakit umano ako tumatakbo? May kinatatakutan ba umano ako? Bumuntong hininga ako noon at pinakalma ang sarili. Hinarap ko siya. Nakangiti ito sa akin. Maamo ang kanyang mukha. Umiling ako at sinabi kong nagmamadali lamang ako kaya ako tumatakbo. Ayon naman kay Ardia sa akin, huwag ko daw ipagsasasabi ang mga nakita ko kamakailan noong malakas ang ulan. Alam daw niya na nalaman ko na ang katotohanan. Bagay din na gano'n ang nangyari sa aking ama. Matapos malaman ang nakakubli sa pagkatao ni Ardia noon, sinabihan niya din itong huwag ipagsabi sa iba. Mabuti daw siya sa kabila ng pagiging aswang. Aminado umano siyang pumatay noon sa lalaking natagpuan sa ilog. Katunayan, ang naging dahilan kung bakit siya napadako sa lugar umano ay dahil sa kanyang lola. Dinalaw daw siya nito sa Mabinay para papuntahin sa lugar para alamin kung sino itong abusadong namimerwisyo ng mga hayop. Napagkakamalan na kasi si Manang Kimang noon sa hindi pa namatay si Gardo kasi duda ang mga tao na si Manang Kimang dahil nga aswang daw ito. Alam niyo bang itong si Manang Kimang lang din ang nagpakalat ng balitang baka man talaga? Siguro pangdepensa ito sa kanyang sarili. Sa bagay, kung titingnan talaga itong si Manang Kimang, parang mambabarang. Tapos ang tindi nito makatitig. Para bang lagi may kaaway. Pero ang totoo, napakabait nito. Nakita daw ni Ardia na pinatay itong kalabaw na ito. Pinalo sa batok. Tapos nang mahimatay ang kalabaw ay pinagsasaksak ito. Umaga nangyari yon. At si Gardo ang salarin. Minatsyagan ni Ardia si Gardo. Humanap siya ng tiyempo. Ilang araw din yon. Kaya nalaman niya lahat ng kabulastugan nito maliban sa pananalasa ng hayop. Kawatan, abusado, at manyakis pa. Ultimong si Ardia ay hinipuan ni Gardo. Ang ginawa ng dalaga ay inakit niya ito. Sinabi niya rito na mamana sila sa ilog. Ito namang si Gardo. Kumagat kaagad. Sa sobrang pilyo ay pinili pa nito ang mamana ng palubog ng araw. Para bang may plano talagang gawin kay Ardia. Pero ang hindi niya alam, si Ardia palang may plano sa kanya. Saktong pagkakataon na yon. Pero nagkakataong naroroon pa rin umano ang tatay ko. Nakita si Ardia na nakatambay sa ilog habang namamana si Gardo. Pero yun ang inaantay din ni Ardia. Kaya tinuloy niya na lamang talaga ang hakbang. Sa kanya na lang re-resolve ng problema pagkatapos ng lahat nun. Naniwala ako kay Ardia dahil tugma ito sa mga sinabi sa akin ng kapatid ko. Naisip ko na mabuting tao ito, kahit na aswang pa. Kung kaya naman matapos sabihin ng dalaga yon, nabura yung pagkatakot ko. Marami kaming napag-usapan. May malakas na sense of humor itong dalaga. Marunong makipagbiruan, basta casual na casual lamang na para ding tao. Hindi ko alam na yung mga sandaling yon. Mitsa yon sa pagiging magkaibigan namin. 17 taong gulang na si Ardia ng mga panahon na ito. Makikita na sa kanya ang ganap na pagkababae. Madalas siyang nagpapakita. Gabi man o hindi. Naisip ko na baka binabantayan ako kasi nga bata pa ako at basa pang bibig ko.
Yung basa yung bibig sa amin. Ibig sabihin, palakwento, tsismoso. Kung minsan ay nagugulat na lamang ako dahil makakarating si Ardia sa kung saan ako nagtutungo. Hindi ko alam kung doon ba siya nagmumula o sinundan niya talaga ako. Basta kapag bubunga dito sa akin ay pangiting-iting kinakamusta pa ako noon. Lahat ng mga kaganapang pagkikita namin at pag-uusap, iniingatan ko ito. Ultimong sa mga magulang ko ay hindi ko sinasabi. Maging sa kapatid ko nga na dati bukas na bukas ako makipag-usap. Pero sa mga panahong yun, malaki yung pinagbago ko. Siguro ay natatakot lamang ako noon na baka taluhin ako nitong si Andrea. Isang hapon noon, habang ako lang ang mag-isa sa bahay, dumating itong si Ardia para bang alam na wala ako makakasama. Sumulpot na lamang itong bigla sa likod ng bahay habang nagdidilig ako noon ng mga punlang himelena. Tinanong ko siya kung anong sadya niya sa akin. Ang sabi niya naman wala umano. Napadaan lang umano siya at nakita niya ako kaya lumapit siya noon. Kumunot ang mukha ko. Bakit saktong wala pa talaga ang mga magulang ko? Medyo kinabahan pa nga ako at baka papatayin ako nito eh. Kaya naman sinabi ko sa kanya na kung may balak man siyang masama, maawa siya sa akin. Nakatikim ako ng kaltok sa ulo. Ang sabi niya ay hindi porket aswang siya ay pumapatay siya ng kung sino-sino. Gaya ng normal na tao umano, pinoprotektahan din ng sariling reputasyon at dignidad. Pero ayon sa kanya ay kaya niya talagang pumatay ng tao nang walang kahirap-hirap. Katunayan, marami na umanong napatay si Ardia. Pero lahat ng yun ay mga taong abusado. Pagkakamalan lamang na inatake sa puso dahil matatagpuan itong wala ng buhay. Pero kagagawa niya umano yun. Pero hindi daw kumakain ng tao ang kagaya niya. Sadyang may sumpa lamang umano sa pagkatao at buong lahi nila. Bali sa isang pamilya, may lilitaw na isang kubot. Halong aswang na hukluban umano ang isang kubot. Kaya umano napakagaling nito sa paglinlang. Kaya ding makisalamuhan ng hindi man lamang namamalayang isang aswang. Ultimong bihasang albularyo. Hindi sila kayang kilatisin. Doon ay nagtanong ako sa kanya, bakit ang nakita ko ay matandang muka? Ayon pa rito ay pwede naman umanong hindi. Pero nais niya lang akong takutin ng gusto. Maraming kayang gawin ng isang kubot. At ang pamamaraan niya sa pagpatay ay ang kanya mahabang dila. Kasabay ng mga buhok na siyang buhay na buhay, naaakalain mong aso na pwedeng utusan. Depende sa kung anong dikta ng kaisipan. Hindi ko talaga mapagtanto. Lahat na ata ng patungkol kay Ardia, isiniwalat niya sa akin. Hindi naman pwedeng alam nila kuya at mga magulang namin ito. Gawa ng kung may bagong natutuklasan itong kapatid ko. Isinisiwala talaga sa akin nun. Ibig sabihin lamang nun, kung ano ang mga natutunghayan ko sa kasalukuyan ng mga panahong yon. Ako lang talagang nakakaalam. Habang nag-uusap kami sa likod ng bahay, hindi ko alam noon na umuwi na pala si tatay. Tinawag pa ako nito. Natanong kung sino daw ba ang kinakausap ko. Nakita ko ang tatay sa gilid ng bahay namin. Nakatanaw sa akin. Napakunot ang mukha ko sa mga katanungan niya. Bakit naroroon si Andrea? At bakit nagtanong kung sino ang kausap ko nun? Makikita niya yun siyempre. Pero nang ibaling ko ang tingin ko sa kung saan nakatayo si Ardia nun, nanlaki ang mga mata ko. Wala na siya doon. Sadyang napaka-imposible. Nag-uusap pa kami nang bigla na lang sumabat ng tatay. Narito may kausap ako kanina. Katunayan po naabutan mo pa nga Paliwanag ko sa tatay Ala nun. Ha? Napas mo ka na naman siguro. Kanina pa ako dumating. Kala ko may kausap ka. Nang tingnan ko wala naman pala. Hoy Bobby,
May napapansin na ako sa iyong kakaiba ha. Parang lumalala na. Nagdodroga ka ba? Hindi na lang ako sumabat nun. Imbis ay pinili kong manahimik. Ano namang ipapaliwanag ko? Basta nakakamangha ang abilidad ng isang kubot. Para siyang aparisyon. Yun bang nakikipag-usap ka sa kaluluwa at ang tingin nito sa iba? Baliw ka. Marami pang araw nang nakalipas. Inoobserba na ako ng tatay ko. Nagbago talaga ako at siguro'y iniisip nilang nilayasan na ako ng katinuan. Ayaw ko namang sabihin na si Ardia ang kinakausap ko nun. Hanggang sa naisip kong pumunta muli sa bahay nila Manang Kimang. Naabutan ko doon na manghihilot pero wala doon si Ardia. Alam ni Manang Kimang na laging nagpapakita sa akin si Ardia. Katunayan, kampante ang matandang ito sa akin. Siguro ay dahil sa pagkukubli ko ng lubos sa katotohanan. Tinanong ako ni Mang Kimang noon kung anong sadya ko. At ang sabi ko naman ay ang apo niya. May itatanong lamang ako noon. Yung pagpunta kong yun sa kanila ay para tuldukan ng mga naglalarong hiwaga sa isipan ko. Napagkakamala na kasi akong baliw. Pinaupo ako noon ni Manang Kimang sa gilid ng bahay. Magantay lamang daw ako saglit dahil tinatapos niya ang paggawa ng lana sa paghilot. Hanggang sa maya-maya pa, tumabi ito sa akin. Unang bungad pa lang salita niya ni Manang Kimang. Kinabahan na kaagad ako noon. Sabi niya ay, huwag daw ako magugulat at matatakot sa kung ano ang kanyang sasabihin. Siyempre, nasa isip ko noon na ba, may matinding revelasyon kaya kinabahan talaga ako. Ayon kay Manang Kimang, hanggat maaga pa daw ay magdesisyon na ako. Huwag daw hayaang masagad ang tiwala ni Ardia. Kasi kapag nakuha ko daw ng lubos ang tiwala nito, ay maaaring ako daw ang pipiliin itong makasama sa buhay. Ang problema dyan, hindi ako makakaatras. Dahil buhay ko ang nakataya kapag tumanggi ako sa oras na dumating ang araw na yon. Mabilis pumasok sa isip ko ang katagang magiging asawa ko si Ardia. Ganun ba? Nagpatuloy sa pagsasalita si Manang Kimang. Ang ilang tao umano na pinagkatiwalaan ni Ardia kagaya ng mga magulang at kapatid ko. Pahapyaw lamang yon. Normal na pakikipag-ugnayan sa taong totoong kausap at mapagkakatiwalaan. Pero kapag nasa estado na daw ng kalagayan ko, iba na ang nakikita ni Manang Kimang. Biro nyo, ako lamang ang nakakakita kay Ardia sa oras na gamitin ito ang abilidad ng isang kubot. Yung pagpapahiwatig na yon, ako lang ang pinagkakatiwalaan ni Ardia na hindi makikita sa iba. Nawiwili na umano sa akin ng lubos itong si Ardia kaya hanggat maaga pa daw, sabihin ko na ang totoo. Teka, kaya pala hindi siya nakikita ng tatay. Kaya po pala pinagkakamalan na akong nilayasan ng bait eh. Talaga po bang kausap ko noon si Ardia? Tanong ko. Ang sabi naman ni Manang Kimang, nasa bahay lamang umano si Ardia noon. Alam ni Manang Kimang yon dahil sinabi ni Ardia sa kanya na dinalaw niya ako sa pamamagitan ng pagmamanipula. Pero kung minsan, nagpapakita rin daw talaga si Andrea sa akin. Pero sobrang bilis daw nitong maglaho kapag may ibang tao na. Ibang klaseng aswang ang isang kubot. Mahina man kumpara sa pangangatawan umano ng ibang aswang. Pero umaasa ito sa abilidad na magaling manglinlang. At ang kubot lamang ang may kakayanang pumatay ng walang kahit anong bakas nun. Maliban na lang kapag sinadya talagang balahurain ang katawan. Binalikan kagad ni Manang Kimang ang mungkahing hanggat maaga pa ay magpasya ko. Sabihan lamang daw na huwag nang magpakita dahil hindi gusto. Tumango lamang ako nun. Pero naguguluhan talaga ako na para bang puputok na yung mga ugat ko nun sa utak. Dahil talagang hindi ko halos maabot-abot ang lalim na mga nangyayari.
Una, syempre, ang totoong pagkatao at anong klaseng ugali meron ng isang kubot na siya namang delikado pala kapag nagkaroon ng ugnayan. Hindi pala ito pangkaraniwan at may motibo ng isang kubot dito. Nagtanong ako kay Manang Kimang kung nasaan si Ardea. Ay naman sa kanya, umuwi daw saglit sa Mabinay kasi nga namatay ang kaibigan nitong babae. Dagdag pa ni Manang Kimang, kapag umasta na ang kubot na parang tao, tao talaga ito at hindi makikilatis na isang aswang. Maging yung pinakabiyasang espiritista at albularyo ay hindi malalaman. Totoo ang mga sinasabi ni Manang Kimang. Gawa ng ito din ay nabanggit sa akin ni Ardea. Hindi na ako nagtagal nun, pero baon ko pauwi ang pagkabagabag. Hindi ko alam ang gagawin. Natatakot akong sabihin yung mungkahi ni Manang Kimang sa akin para kay Ardea. Gawa ng baka patayin pa ako nito. Siguro, mga 2 linggo ata yun. Nagpakitang muli sa akin si Ardea. Naging sunod-sunod na yon. Pero sa mga bawat sandali, malamig nang nagiging pakikitungo ko. Yun bang hindi ko na siya pinapansin? Hinahayaan ko na lang. Ito kasi ang napili kong paraan kaysa naman ipamukha ko yung mga sinabi ni Manang Kimang. Pero hindi ako nilulubayan ni Ardea. May mga pagkakataong pang pati ang kapatid ko ay nakakakita na din sa amin. Nakikita na nito na lumalapit sa akin si Ardea. Siguro ay hindi na pagmamanipulang ginagamit, kundi personal na talaga at hindi na ito nag-aalangan pa. Doon ako sinita ni Elmer. Sabi niya iiwasan ko daw si Ardea. Sabi ko naman ay hindi ko kinakausap. Siya lang ang lumalapit sa akin noon. Kapag nakita daw ulit ako ni Elmer ay isusumpong niya ako sa mga magulang namin. Hindi ko naman kinibuan pa si Elmer noon hanggang sa hindi ko inaasahan noon na bibisita itong si Ardea sa bahay namin. At sa pagkakataong yun, gabi at naroroon na mga kasama ko sa bahay. Ang tatay ko ang kaagad na bumungad. Narinig ko mga sinabi nito. Sapat na umano yung pagkukubli niya sa pagkatao ni Ardea. Huwag na umano itong sumadya pa. Ang sabi naman ni Ardea, nagpapasalamat siya pero iba daw ang sadya niya sa mga sandaling yon. Hindi pakiusap na panatilihing ilihim ang pagkatao niya. Bagkos, pakiusap na makausap daw ako nun. Kasi nga, magkaibigan daw kami. Tumitig kaagad ang nanay Isabel sa akin. Nakita ko ang pagsimangot sa mukha nito, kasabay ng pag-iling. Napakalumanay ng boses ni Ardea na para bang nawala ang pagkabahala ko nun. Kung kaya naman lumabas ako ng bahay, tinapi ko si tatay. Para namang nakaintindi to. Pumasok sila sa loob at doon kami sa beranda. Nilalakasan ko ang boses ko noon habang kinakausap si Ardea. Talagang gusto kong marinig nilang nasa loob kung ano ang pag-uusapan namin. Para hindi mag-alala ito sa akin. Casual na pag-uusap lamang yon. Kwentuhan na parang tao ang kausap ko. Naririnig ko ang bulungan nila sa loob at aminado ako noon na alam ni Ardea ito. Malakas ang pang-amoy niya at pakiramdam. Hanggang sa may nabanggit sa akin si Ardea na huwag daw ako mag-alala. Hanggang kaibigan lamang ang sadya niya. Alam niyang alam ko na umano ang lahat. Ang patungkol sa ugali at gustong mangyari ng isang kubot. Pero kaya niya namang tumaliwas doon. Pwede niyang baguhin yon na imbis ang pagpili niya sa akin ay ang pagiging kapareha balang araw. At malapit na kaibigan na lang ito. Medyo gumaan ang loob ko noon. Nawala ang pangamba. Pero ang totoo, kung babae lang ang pag-uusapan, walang panama yung ibang babaeng nakikita ko sa lugar namin kumpara dito kay Ardea. Iba yung aura nito. Kaakit-akit dahil nga sa taglay nitong kagandahan. Kung saglit mo lang tititigan, babaliwalain mo.
Pero kapag natitigan mo ng matagal ay mapapaisip kang ang ganda ng babaeng ito. Umuwi na si Ardia sa Mabinay. Huling dalaw niya na umano sa akin yon. Nang nagtagal, dun ko palang napagtanto na parang bahagi na ng buhay ko itong si Ardia. Namiss ko siya, Sir Seth. Nag-iisip talaga ako na maigi. Sa mura kong edad na yon ay para bang nagkakagusto na ako sa kanya. Napapatawa na lamang ako sa tuwing kinukulit niya ako. Sa tuwing nagpapakita siya sa akin na parang timang. Dama ko ang pagtitiwala niya. Makalipas ng ilang taon, nagbinata ako. Bigla na lamang dumalaw ulit itong si Ardia. Nasa 19 na taong gulang ako noon. Ganun na lang ang pagkawindang ko noon. Kung gaano siya kaganda dati ay tila ba mas umantig pa ito. Lalo na't marunong na itong umarte. Nung una, hindi ko kaagad nakilala. Kung hindi lamang ito napadaan sa amin, tapos tinawag ang pangalan ko ay hindi ko talaga makikilala na ito ay si Ardia. Yung mga magulang ko naman nagulat. Pero hindi natatakot. Para bang naging masaya pa mga ito. Hindi ko alam kung bakit siya dumalaw. Hanggang sa padaan-daan lang naman kasi ito sa lugar namin. Hanggang sa pumasok sa isip ko na napunta ng bahay ni Manang Kimang. Doon ay nakita ko ang matanda na nakaratay sa higaan. Tila ba bilang na ang araw nito. Napaisip kaagad ako na baka ito ang dahilan kung bakit bumisita si Ardia. Baka dahil sa malapit ng mamatay ang matanda. Totoo ang inala ko. Si Manang Kimang ay kinuha ng kanyang kaanak at dinala ito sa lugar ng Mabinay noong namatay na. Doon ito'y nilibing. At dahil sa parang nahumaling ako kay Ardia, sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, sumama ako. Walang alam ang mga magulang ko dito. Ang alam lamang nila sa pag-alis ko ay ang mag-a-apply ako ng trabaho sa syudad ng Dumaguete. Sa liblib na lugar ng Mabinay ang tirahan nila Ardia. At doon ko nalaman na hindi pala ito karaniwang tao. May kaya sa buhay itong si Ardia. Malawak ang lupain na may tanim na mga tubo. Malaki ang bahay nila na gawa talaga sa mga pulidong kasangkapan. Parang hasyenda. At itong si Ardia at kanilang pamilya, napakarespetadong mga tao. Isipin niyo, sinong mag-aagala na gano'n ang estado ng buhay nila? Isang tabi natin ang pagiging aswang ni Ardia. Tingnan natin yung panig sa pagiging tao niya. Napakahamak lamang nito na makita ko nun. Parang kagaya lamang namin na mahirap ang katayuan sa buhay. Pero ang nakakubli pala sa likod ng lahat ng yon, ibang-iba.